I said this car is Malibu, is from Malibu, but it's not. It's a Chevy Malibu. There's our Scion. Well, Yeah. oh, your favorite Scion. Nabasa ko yata yung sa likod ng car. Yung akala ko taga Malibu, California yung car. Yun pala ay isang brand ng car which is Chevy Malibu. Nawawmali ako. So, hello everyone! Welcome back to my channel. At ngayong araw na ito ay isasama ko kayong mamasyal sa Getty Villa, which is an educational center and art museum located at the easterly end of the Malibu coast in the Pacific Palisades neighborhood of Los Angeles, California, here in the United States. Kano yung parking nila? $20. $20 for the parking? That's okay, the museum is free. So now ay papasok na tayo sa loob ng Getty Villa. So on Getty Villa is owned by J. Paul Getty, a billionaire oil tycoon, as a home for artwork collections of ancient Greek, Roman, and Etruscan. So, ito ay bahay para sa kanyang mga art collections. So, gumawa siya ng villa para lang sa kanyang mga art collection. Diba, bongga? So, here, papasok pa lang kami sa entrance ng villa itself. You know, yung wala pa kami doon sa villa mismo, papasok pa lang yan. So, it's my first time here at wala rin akong idea. Basta, dinala lang kasi kami ng anak ko dito para mamasyal. So, wala akong idea kung anong meron dyan sa loob ng museum ng Getty Villa. Yan, wala akong idea kung anong meron dyan. So, excited of course. So, basa-basa tayo kung ano yung mga nakasulat dyan, kung ano yung mga paalala nila dyan. Siyempre, basa-basa muna tayo. So, this is just a residence before? No, he built this specifically to house our art collection. Art collection. Only to house his art collection. Yeah, just for his art collection. Wow. It's kind of awesome. She's adorable, and I adore her. Our museum is this one. So, itong daanan na ito ay nasa taas. Yung pagpasok namin sa gate kanina. So, on the left side ay parking area. Tapos may elevator siya papunta dito sa daanan na ito. Nasa taas pa iyan. Tapos, bababa ka going to the museum itself. So, ayan, dito pa lang ay mapapamangha ka na sa mga makikita mo. Marami siyang mga flowering plants dyan. Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa plants. So, sa plants pa lang medyo na ano na ako, yung namamangha na ako, natutuwa na ako, yung ganon. Kuha ng video, ganon. Siyempre, mahilig tayo sa flowers, mahilig tayo sa plants. Bango-bango. No? Ano kaya yan? Bango-bango.
I need to pee. The collector can at will transport himself back in time and walk and talk with the great Greek philosophers, the emperors of ancient Rome, the people great and small civilization, long dead but which live again through the objects in his collection. J. Paul Jett, The Joys of Collecting, 1965. So, ayon sa aking nabasa, itong villa na to ay originally, maliit lang siya, kumbaga, tapos So, welcome to my house. nirenovate nila at dinagdagan nila yung Maybe area. you will see my foyer. Ano yung fruit na yan? May fruit siya. It's so cute. Look, Pungge, oh. Look at the fruit. I don't know. Maybe you shouldn't It's so eat it. cute. Wow. Oh, he got one. So, eto na siya. From here, from dito sa taas na to ay, ayan na yung building ng museum. It's yung museum mismo. Bababa kami dyan. You okay? Yeah, I'm fine. Jeez, these steps are crazy. Steps on the bottom. So, eto, nandito na kami sa building ng Art Museum. So, tara, enjoy natin ang tumingin ng kanilang mga art collections at kung anong mga meron sa loob ng museum na ito. May swimming pool sila. So, ayan, kung napapansin nyo, sa garden pa lang, parang ang tagal ko na makaalis dyan, di ba? Iba talaga pag mahilig ka sa gardening, yung parang yung lahat ng halaman ay gusto mong alamin, kung paano mo i-grow, paano nila how they grow the plant, ganon, at yung kailan lang mga landscaping, ganon, talagang tinitignan ko yan. So, ayan, yung harapan pa lang ng building, pagtingin mo pa lang dyan, parang nasa ibang bansa ka na, parang ganun, di ba? So, para sa isang baguhan na mamamangha ka talaga, as in, ma-appreciate mo talaga yung ganda ng kanilang mga collections, ng kanilang landscaping, yung parang, wow, kakaiba, ang ganda. So, pagka ganitong nai-enjoy mo yung paligid, you know, wala nang pakialaman sa mga kasama, di ba? Kanya-kanyang picture na yan, kanya-kanyang video na yan. So, wala nang pakialaman, magkita-kits na lang tayo. Some of these plants smell good. Yeah, some of the plants make it, smell so good. Ako naman ay talagang dito sa garden ay nakafocus talaga ako sa mga flowers at saka yung lahat ng mga tanim dyan ay talagang inaalam ko, talagang tinitignan ko kung ano bang klase ng halaman yun. And especially yung mga ganitong flowers na yung mga magagandang color talaga ng flowers ay talagang nai-enjoy ko yan.
Bust of a woman. Modern replica of an ancient bronze sculpture found in the Villa dei Papiri of Herculano, now in the Museo Archipelago Nacional Naples. Or Naples. So, dito sa garden na ito ay bukod sa mga landscaping nila at mga magagandang halaman nila, ay meron silang mga statue dyan, iba-ibang klase din. So, nakakatuwa rin. Ang titi niya, kita oh. Kita yung buto niya. Ayan, nakakita na naman ako ng purple flower. Ang cute, di ba? Ang cute ng kulay. We just took the It's just, yeah, parking's a little bit. the boat out to the islands. I think And, ayan, may landscaping na naman akong napansin. Kaya, ayun, nakafocus na naman ako sa landscaping. So, itong part na to ay kumbaga nasa dulo na ito ng garden ng museum. So, dito ay pabalik na tayo doon sa harapan. So, halos pareho lang din naman ang landscaping doon sa kabila at saka dito. And also, the plants that they have ay halos pareho lang din. So, ayan, medyo mabilis na yung lakad natin dito dahil napag-iiwanan na ako ng aking mga kasama. So, ito na yung entrance papasok doon sa mga rooms ng art collections. But where's the big mountain? Ang mga art collections dito ay mga antique. Ayun. So, yung iba dyan ay may mga ano na, may mga putol-putol na yung iba medyo may sira na kasi mga antique nga sila as in sobrang tagal na ng mga art collections na ito.
These are all 2,700 years before Christ. Wow. How old are they? 2,400, 2,700 years before Christ. Wow. So if we're in 2022 now, you add another 2,400 to that, so about 4,000. 5,000 years ago. What is this made of? Stone. Yeah, Or or something. marble or something. And it's made from one piece of stone or whatever it is. They carve it out. That's amazing. So kung makikita natin, iba-ibang klase ng collections dito, iba-ibang klaseng jars or vases, image of a person, pero lahat yan ay may kanya-kanyang kahulugan, may kanya-kanyang history, kumbaga, kung ano ang mga pinagmulan, saan sila ginagamit, at saka like kung sa mga statue naman ay may mga kanya-kanya silang position nung araw, yung mga ganun. Like yung mga vases na yan, paano ba ginagamit, saan ba sila ginagamit, anong century ba sila ginawa, yung mga ganun. It's awesome. Na nakaka-amaze talaga awesome. tingin ng mga art collections din. Imagine you can make a building like this just for your art collections. No? So, ayun nga, sabi ko nga, imagine mo yung buong building na yan, yung buong villa na yan, ay punong-puno ng art collections. Ganon kayaman yung nagpagawa nito, no? Ikaw na ang maging oil tycoon, di ba? Samantalang in our generation, talagang mayayaman din naman talaga sila. So here, papasok tayo naman sa ibang klase ng kanilang art collection. Brunch. Ito naman ay mga jewelries. So, ang bawat jewelry ay nakalagay dyan kung anong century ginawa, These three bracelets. what it is made of. Tapos may mga ano din yan siya, may mga kanya-kanyang meaning na kumbaga nung araw kasi kapag ginawa nila ang isang jewelry, talagang may kahulugan, hindi lang basta na ginawang jewelry yun, kundi may kahulugan talaga. So, kung mapapansin nyo, in every room ay may kanya-kanyang group of collections. Phoenician bricks and like
Librarians in southern Spain. Ganda, no? Well, it has its own room. Ha? It has its own room. Yeah. Must be special. Winged lion. It's a winged lion. Yeah, it does. How many thousands of years old is it? Exactly. Baka nilalagay lang nila sa garage nila yan dati, no? Mahilig siya sa water. No? Kasi may pool siya kahit saan. The Villa di Pacari at Herculaneum. Bust of philosopher. Bronze sculpture found in the Villa Pacari. It's all replica. Oh, wow. Yung mga rings nila noong araw. Wow, look at that. Touch of explored details. Yung rings nila may ganyan, no? Wow. Look at the detail on that. Yeah. The details on the ring are there are details in the ring. See that? Wow, it's amazing. Amazing. Greek coins. These are Greek coins. Even the details of the coins. Wow.
Video? Huh? Gosh, you are pogi-pogi. Huh? Boy with a tragic mask. Huh? Pottery clothes. Oh. Excuse me, miss. Would it be possible for your bag to be Ito naman ay mga pottery collections. Yung para bang napapanood natin sa mga movie, mga century movie, mga nung araw na mga movie, di ba? Yung mga sunong-sunong nila o binibitbit nila na iniigiban nila ng tubig or nilalagyan nila ng alak. Yan. Parang ganun. Ganun yata yun. But, yeah, yung nakaka-amaze yung kanilang yung paano nila ginawa, nakaka-amaze yan. Kung mapapansin nyo, yung mga nakatayo na yun sa sulok na parang coffin, iyan ay coffin talaga yan. Nung araw ng mga Greeks. Ayan, ito siya. Ito yung coffin. So, in this next room, as you can see, it's all about jars and vases. Ayan, napaka amazing din ang kanilang mga designs and the materials that they use. Nagmamadali lang talaga akong mag-record niyan kasi may tagabantay sila tapos pinagbabawal nila ang camera actually. Ang gamit ko ay GoPro which is maliit lang so hindi nila masyadong nahalata na nagkukuha ako ng video. Pero merong isa na nagsita sa akin so sabi ko kanina pa ako kumukuha ng video at saka yun nga maliit lang naman ng GoPro so hindi nila masyadong nahalata.
So, kung mapapansin niyo yung mga designs nila na ginagamit nung araw is yung kanilang way of life actually. Yung kanilang mga position in life, kung ano yung mga kanilang ginagawa, yun. Yun usually ang kanilang mga designs sa kanilang mga arts. Dito talaga ako natawa sa plato na to. Talaga ako natatawa. May kalokohan talaga ang gumawa nito. Talagang inilagay pa dyan sa plato. Tapos sa yung pao. Nagsasahod ng ihi. Kaya siguro ganun ang kanilang designs kasi sabi ko nga, kung ano yung kanilang pamumuhay, yun ang kanilang design sa kanilang arts. Diba? Pero napansin ko lang talagang noong araw pa lang ay ang gagaling nilang gumawa ng sculptures. Vaulted statuette of a young man. Oil jar with youths arming. Hindi ako makalakas ng boses ko dyan kasi alam niyo naman sa isang room tapos pag walang tao, di ba talaga mangingibabaw yung boses mo. So talagang pag nagbasa ako as in low voice lang talaga kasi syempre ayaw mo naman marinig ng ibang mga tumitingin dyan dahil konti lang ang tao. Archaic and classical Greece.
Hellenistic world. Oh, wow. Wow. Persia. Ancient Iran in the classical world. Wow. Details. Ito ay another collection nila of coins, mga ancient coins. At ang kanilang mga sculpture, ayan, ang galing, no? Ang galing ng pagkakagawa ng kanilang sculptures. Ito si Apollonia. This is cute. Yeah, it's Apollonia. Yeah. Gravestone of Apollonia. Si Apollonia lang yun. Okay. Bawal na yung manapad sa tabi. Hmm? Ito ay another jewelry collections nila. Okay. Bawal Ang dami, no? Parang ano, kahit nanonood ka lang, mapapagod ka. Pero talagang as in, napagod talaga kami mag-ikot Tingnan dyan. ako pahawak to. Elevator. Siya lang nagbawal. Bawal ka dyan. Yan yung binawalan ako Tsaka ng dun sa isang ano, kanina sa nagbabantay entrance, doon sa isang room. Eh, ang tagal-tagal ko na ngang nagbi-video. Sabi ko, bawal ka dyan. Pero hindi naman, ano lang naman, as in, sinabi lang naman niya na bawal mag-video. Pero, Ha? so, ito ay libingan. Ayan. So, ang design ng mga libingan nila nung araw ay kung ano yung naging pamumuhay nung ililibing dyan. Coffin pa lang yan eh. Welcome to my room. So, ayan, napagod na yung aking mga kasama. Humanap na sila ng mauupuan. Pero ito, isang room ito na may mga ano pa rin dyan, may mga artifacts pa rin dyan. So, medyo naupo muna sila, napagod na. All amazing arts. Yeah. Ito ay mga jewelry. These are all broken pieces off the statues or something. Yeah.
insurance value is inside. It's encased. Oh, look at that necklace. Imagine people that used to wear the diamond. Yeah, I know. Heavy stuff. I mean, they must have been like the rich and rich back then. Yeah, but it's all gold and silver. Yeah. Precious diamonds. Late antique. So, ayan yung, and ano kanina, yung entrance or yung parang garden dun sa harapan. Ayan, kitang-kita dito sa bintana from this room. Eyes, which is kind of weird if you think about it, because these are really a death mask. The eyes are wide awake. Okay? You know, kind of evokes that saying we know. The eyes So, are dito a sa room na window to ay into the soul. naabutan ko itong isang guide na nagkukwento siya about this mommy. Mommy po yung nakahiga dyan. At saka, ang mommy pala, or nung araw ang mga patay, pagka ginawa nilang mommy, ay may mga parts ng katawan dyan na makikita nila at saka parang ano tawag dito, minamarkahan nila na kung anong part ng katawan ang nagkaroon ng diferensya kung bakit siya namatay. Ganun pala nung araw. So ito, nagkukwento itong guide dito sa panoorin natin. Stick of rose petals in his left hand, and his right he's got a glass of wine, and he's toasting us. When we look at these people, you know, these are people we know. We've seen them before. We've seen them on the street. We've seen them. So kung mapapansin nyo, may mga mark dyan. So, yan yung mga mark na kung ano ang diferensya o which part ng kanyang katawan ang nagkaroon ng diferensya na kanyang ikinamatay. Ganun pala. I'm sorry? How did he die? We don't know. Oh, he's rather young, right? Yeah, rather young. There was no obvious cause of death from the CT scan. His head was not bashed in. No Okay. disease detected on his bones. He had a fracture on the back of his skull, it says here. Oh, it does? But they don't know what that means, but Yeah. yeah, he did have a bump on the head or something. It's been a pleasure walking around with you. I hope you enjoyed this brief look and give you some ideas on how to pull the thread when you look at some other objects and really dig in deep. This was awesome. Thank you all very much. Enjoy your day. So, dito lumabas na ako kasi mahaba yung kwento ng tour guide. So, lumabas na ako doon sa kwarto ng mommy. You guys enjoy. It's got a lot of busts and stuff. So, medyo nagkakapaguran na kami dyan. But still, chine-check pa rin namin kung may mga room pa kami na hindi namin na Sacrificing puntahan. bull. Wow. Another sarcophagus with bashik. So, ito ay another coffin. Ayan. So, kung makikita nyo, iba naman ang kanyang design. So, looks like
bata pa ang namatay, kasi makikita nyo sa kanyang design na parang naglalaro pa, yung mga ganun. Dahil nga, sabi ko nga kanina, na kung ano yung design ng kanyang coffin, yun ang kanyang mga naging buhay, yun ang mga kanyang ginagawa nung nabubuhay pa siya. Jupiter. So, dito naman, mostly ay mga sculptures na mga famous personalities noong araw. Yan. Goddess of Arts and Sciences, Terpsichore, Thalia, and Euterpe. Muses of dance, comedy, and music accompany the deceased woman seated at left. So, ayan, again, makikita nyo yung design ng kanilang sculpture dyan ay, yeah, it depicts their life. Kumbaga, kung ano yung pamumuhay na kanilang ginagawa. Yun ang mostly napapansin ko na nagiging design nila sa kanilang mga arts. Ito naman ay ano rin yan, libingan din yan, design ng libingan. So, yan, simple lang ang kanilang design niya. So, mukhang bata din ito ang inilibing dyan sa kanyang design. So, here, talagang, napagod na talaga kami. So, lumabas kami dito. Ayan, medyo magpahinga na naman kami. Wow, look at him. So, dito naupo kami. Medyo napagod na, nagutom na, nauhaw na. Sa laki ba naman nung villa na yun na aming inikot. So, hapon na rin, medyo talagang gutom na kami dito. Pero walang makain dito. Kasi meron lang dyang maliit na kainan. So, parang pang merienda lang. I have totally no signal over here. I do.
So, ayan, pauwi na kami yan at medyo nagugutom na rin kami. So, since we are here in Malibu, mag-drive muna kami ng konti along the Malibu beach. And, ayun, so thank you everyone for watching. Hope you have enjoyed watching the video and hope to see you on my next video. Bye for now. See you next time.